Hello po mga kababayan. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin uli yung buhay ni Miss Nora Aunor kasi hanggang ngayon pinag-uusapan pa. After na siya mamatay mga kababayan, yung ating only superstar, marami pang mga kwento na naglalabasan. Yan yung ating napakagandang superstar. Maliit lang na babae mula sa mahirap na pamilya pero napakagaling niya. Hinangaan ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Imagine yung kanyang kamatayan mga kababayan, pinag-usapan sa buong mundo. Ni-report ng mga pinakang malalaking media networks. New York Times, BBC, CNN, talagang makikita natin. Sikat na sikat pala, mga kababayan, yung ating superstar. Hindi lang dito sa ating bansa. O ngayon, you just imagine mga kababayan, until today, pinag-uusapan pa yung kanyang buhay. Kasi after siyang mamatay mga kababayan, ang tanong ng mga netizens, bakit niya wala man lang ni isa sa kanyang mga siblings, mga pamangkin, yung mga kamag-anak, mga kababayan, ang nakita at hindi na pag-usapan ng mainstream media. O nga hindi natin napansin mga kababayan. Baka may pumunta rin, kaya lang siyempre hindi naman mga kilala at baka tahimik lang na pumunta doon sa lamay. Kasi siyempre, ang mga nandun na pumunta mga kababayan, yung mga naging kaibigan na sa showbiz at yung immediate family. May mga ganun po, baka nagdalang hiya. Hindi natin alam. Pero ito yung pinagkikwentuhan mga kababayan until today. Wala man lang anyang nakita. At hindi na feature sa mainstream media kung sino yung mga kamag-anak na pumunta nang mamatay si Miss Nora Aunor. Siyempre dapat karamihan yan galing dito sa Iriga City, sa Camarines Sur. Kasi Bicolana po siya. At marami siyang natulungan. From among yung mga kamag-anak niya, nung kasagsagan ng kanyang karir. Ito yung kwento ngayon Sabi dito, Nora Aunor was born in a family of 9 siblings. The petite girl once saved her family from starvation. The first 20 pesos she ever earned in her career were set aside to pay for her sister's school fees. But everyone is now wondering, when Nora passed away, why did none of her siblings or nieces and nephews appear? Why was no one even mentioned? Looking into this matter reveals some truly astonishing truths. Kaya nang mabasa natin mga kababayan ito, sabi ko bagay na bagay ito pag-usapan dito sa Life with Dante M. Kasi ito yung mga reality sa buhay minsan. Di ba? Minsan, yung mga pag-ugali kasi sa pamilya, hindi naman natin alam. After na sumikat si Miss Nora Aunor, na-left out siyempre yung kanyang pamilya. Although, hindi man niya nakakalimutan. Pero may mga pag-ugali kasi dito sa amin. And siyempre, siguro naman, that's also happening kahit sa pamilya. Na pag halimbawa sumikat na, yung ibang mga kamag-anak na nalileft out, dumidistansya yung iba. Yung iba naman dumidikit. Depende po sa pag-uugali. Kasi di ba may mga naririnig tayo na yan anyang taong yan hindi na ma-reach. Di ba? Yung iba naman, hindi mo maalis yung inggit na kahit kamag-anak, bawal ang umasenso. Kahit sa mga magkakapitbahay, mga kababayan, di ba? That is, the usual na naririnig natin sa paligid. Bawalan niya na yumaman, bawal umasenso, magagalit yung kapitbahay. Minsan, yung kapitbahay, kamag-anak pa. Di ba? Pero hindi ko sinasabi, ito yung situation, mga kababayan, na nangyari sa buhay ni Miss Nora Aunor. Kasi makikita naman po natin, kahit doon sa channel niya, di ba nag-establish din mga kababayan itong si Miss Nora Aunor ng kanyang YouTube channel. Bumisita siya, bumalik siya dito sa amin, sa Bicol Region. Nag-travel pa nga si yung mga anak niya, si Lutlo, si
Hindi yata kasama si Lutlut nung pumunta rito. Si Ian De Leon, tapos si Matet, nakita ko. Nagbiyahe sila with the van at pumunta pa dito sa Albay. Pero hindi man sila taga rito sa Albay, mga kababayan. Taga Camarinesor sila. Umikot na rin siguro para bisitahin yung mga kamag-anak. Several years yata, mga 1 year or 2 years before na mamaya pa yung kanilang nanay. At yung properties nila, mga lupa, more than 60 hectares yata. Yung iba parang pinamigay na nga doon sa mga caretakers nila. Nakita natin, binisita mismo ni Miss Nora Honor. Kaya lang talagang ganon. May mga natutuwa, kahit sa mga kamag-anak, may mga naiinggit siguro, kaya dumistansya. Kasi nga, yung feeling na dahil na left out sila, baka niya hindi man tayo, hindi na welcome. May ganon ng mga pag-iisip ang tao. Wag ka na niya dyan didikit kasi baka hindi ka na mapansin yan kasi sikat na yan. Yumaman na, nakapaligid niyan, yung mga nasa alta susyudad. Minsan, hindi mo man inaano. Kahit nga po kami, ganun. Sa barangay po, hindi man inaano. Sila mismo yung dumidistansya. So, malamang ganun. Nasa tingin natin, mabait naman po si Miss Nora Honor at matulungin. Yan ang mga kwento ng mga nakakakilala sa kanya. Pero siyempre, may mga occasion siguro mga kababayan na alam na ninyo, kung paulit-ulit, siyempre, may mga bagay na hindi man siguro na lahat na lang pagbibigyan. So, pagdating ng ganong mga situations, ang iba nagiging sensitive na. Kahit nga po sa politika, kung minsan nga po sa politika, mas mabuti pang kausap yung mga hindi ka mag-anak. Di ba? Kasi pag yung kamag-anak yung kausap mo, mas sensitibo. May experience tayong personal niyan mga kababayan nung pumasok din tayo sa politika. Mas sensitibo yung kamag-anak. Pag hindi mo na, pag hindi mo napuntahan, hindi nga niyan iboboto. Pag hindi mo na kausap, na dapat sana, kasi kamag-anak, sila na yung dapat na umintindi. Pero baliktad, kailangan unahin mo ang mga kamag-anak. Pag hindi, boboto yan doon sa kalaban. May kasama kasing inggit. Kung minsan nga po, yung kamag-anak mismo, mas duda pa sa ability mo. Yung mga kababata, mas duda pa yan. Kaysa sa ibang tao. Yung ibang tao, manga sa'yo, pero yung mga kamag-anak mo, duda. Possibly yung sitwasyon mga kababayan ni Miss Nora Honor kung bakit ganon. Nagtatanong lang yung mga netizens. Bakit niya wala man lang na pag-usapan among the siblings, nephews and nieces? Hindi ba sila pumunta doon? Wala man lang na-interview yung mainstream media. Ang mga na-interview, yung immediate family ni Nora Honor, mga anak niya, tapos yung mga kaibigan, yung mga nakarelasyon niya na pumunta din doon, mga kababayan sa Lamay, pati sa libingan ng mga bayani ng ating superstar, national artist. Sabi dito, Nora Cabaltera Villamor was born on May 21, 1953. In almost from the start, she seemed destined for a life of dramatic lows combined with ecstatic highs. Pinanganak siya mula sa mahirap na pamilya sa kanilang lugar sa Iriga City, Camarinesor. Sakitin siya nung kanyang kabataan at palaging prone siya masyado to chills and convulsions. Nung 7 years old pa lang siya, naka-experience siya ng horrible convulsions during which she coughed up blood. But the child recovered and suffered no more fits after that. Sakitin po, imagine, unti ka na pala yung kanyang buhay kasi umubos siya ng lumabas dugo. Baka may tama yung bagak. Pero si Miss Nora Honor, mga kababayan, sa kanyang kabataan, talagang matalino din siya. First honor siya noong siya nag-aaral sa elementary, grade 1 to 5. Then, nung grade 6 na siya, doon na siya nagsimula na magkanta-kanta. Na-discover na
yung kanyang talent sa pagkakanta. So in 1963, during her first year of high school, yung kanyang elder sister, who was then in senior year, kailangan niya ng 20 pesos para makatapos, makabayad ng kanyang tuition fee. Sumali ngayon si Nora Honor sa Darigold Jamboree singing contest sa Naga City and won exactly that amount when she was proclaimed winner. Pero siyempre, yung pagkapanalo ni Nora Honor sa contest did not change her circumstances. Still, yung kanyang pamilya, mga kababayan, ay talagang nakikipaglaban sa kahirapan. As you know, sa kanyang kwento, kailangan ni Nora Honor na kumayod, nagtitinda siya ng tubig, at most of the time nangungutang po ng bigas. May kwento pa nga siya, mga kababayan, na yung bigas po na kanilang inutang para may makain. Sa kamadali, mga kababayan, nadapa siya at natapon sa lupa. So siyempre, hirap siya na pulutin yung natapon na bigas. Pero talagang trinay niya na makuha lahat. Siyempre, kasama na yung mga lupa. Ayun, napalo pa siya ng kanyang nanay. So swinging between boon and bane was to be the recurring theme sa buhay, mga kababayan, ni Miss Nora Honor. Minsan, tumatama din sa pagsali-sali niya sa mga contest. May inuwi siyang pera, minsan wala. Ngayon, si Miss Nora Honor sa mga interviews, mga kababayan, may sarili siyang paliwanag at tungkol sa mga kahirapan, trouble na pinagdadaanan niya. Sa interview, mga kababayan, ng Yes Magazine with Ricky Lee, na kapwa niya national artist ngayon, naikwento ni Nora Honor kung bakit ganun daw siya. Pati yung mata niya na parang laging nangungusap at palaging malungkot. Ang kwento ni Miss Nora Honor, kasi daw ipinaglihis siya ng kanyang nanay sa Mater Dolorosa. Yung image na yon ni Virgin Mary po, ang Mater Dolorosa, kasi pag nakakita na po kayo ng imahe na yan, yung umiiyak po with 7 daggers na nakasaksak sa kanyang puso. Kaya kwento ni Ekili, sabi niya ni Miss Nora Honor, kaya kuya, pag tinitingnan mo ako sa mata ko, maski ako nakatawa, malungkot ako dahil sa lalim ng pagkakatarak. Ganon ang kwento, mga kababayan, ni Miss Nora Honor, na until today ay talagang pag nababasa ng ating mga kababayan, umiiyak sila, nagiging very emotional sa grabing pinagdaanan. And that's the reason why makikita ninyo yung kanyang mga fans galing talaga sa Filipino masses, kasi napakarami sa ating mga kababayan nakaka-relate sa kanyang buhay. Pero siyempre, yumaman na din siya, nagtagumpay, sumikat, isa siya superstar, pati na yung mga mayayaman na penetrate na rin ni Nora Honor, naging mga kaibigan na rin niya, mga kababayan. Although sabi nga sa mga interviews, nagiging alanganin siya. Naalangan siya. Yung mga politiko, siyempre, mga kakilala niya, including the Marcoses, the Marcos family. So sabi dito, when the superstar Nora Honor passed away on April 16, many people started asking, were any of her relatives present? Did any cousins, nieces, nephews, or siblings come to see her for the last time? Actually, even the media did not report anything. None of her siblings or her children, Lotlot, Ian, Matet, Kenneth, or Kiko, made any public statement about this. Social media and reporters did not seem to ask whether any family members visited during her final moments. Oo nga, no? Nakasentro lang yung mga interviews kina Matet, kay Ian, kina Matet, sa kanyang mga anak at mga kaibigan sa showbiz, pati sa politics, na bumisita, mga kababayan, sa Lamay. Sabagay, malayo sa amin ng Maynila, yung Iriga City, karamihan siguro sa mga kamag-anak ni Nora Honor doon, mahirap pa rin yung kanilang kalagayan. Kumbaga, pero sabi nga, di ba, hindi man po rason yung kahirapan para hindi mo puntahan. Lalo kung halimbawa nakatulong rin kahit papano sa kanila si Miss Nora Honor. Yun ang
huling pagkakataon na kanilang masilip sana. Pero sabi ko nga, I give the benefit of the doubt. You have to give the benefit of the doubt kasi unang-una, baka mayroon din. Kaya lang nakaligtaan ng mainstream media. O baka mahiyain yung mga kamag-anak, hindi na rin nagpakilala sila. Kasi anang doon, mga sikat na mga personalities, politiko, mga mayayaman, mga artista. So baka pinili na rin ng mga ilang kamag-anak na pumunta na manahimik na lang. Sumama na lang sila sa crowd ng mga fans. Hindi na rin nila ninais na magpakilala na kamag-anak ni Miss Nora Honor. Baka ganon. Hindi man tayo sigurado. Kaya lang siyempre na pag-uusapan mga kababayan ngayon. Sabi dito, according to an article about Nora Honor's early life and education, she was born in Barrio San Francisco, Iriga, Camarines Sur, in the Bicol region. Her parents were Antonia Cabaltera and Eustaquio Villamor. She had 9 siblings. Marami din pala silang kapatid. Siyang kapatid, including Eddie Villamor, also known as Eddie Villamor, who was once an actor. So may naging artista pala siya na kamag-anak mga kababayan. Hindi lang masyadong malinaw kung sino yung nauna na nakapasok sa showbiz. Yung kanyang ante na si Mama Yen was the one who taught her proper diction, interpretation, and emotional expression sa kanyang pag-awit. It was under her aunt's care that Nora began to grow. Her stage name was also influenced by her relatives. She first won a local contest called Darigold Jamboree, where she sang You in the Night in the Music. After that, she won another contest, the Liberty Big Show. Eventually, Nora joined the national singing competition, Tawag ng Tanghalan. Although she lost in her first try, she came back and became the grand champion in the national finals on May 29, 1967, singing Moonlight Becomes You. 1967 mga kababayan, 1 year old pa lang ako. 1966 ako pinanganak. So ano yung magandang tinuturo sa atin ng karanasan ni Miss Nora Honor na pwedeng mapulutan natin ng aral. Na kahit po mahirap ang buhay, magsumika po tayo. At halimbawa nabigo tayo sa unang try, huwag pong susoko. Just try and try. Sabi nga, di ba? The old saying, just try and try until you succeed. Di ba? Yan minsan wala sa ating mga kabataan ngayon. Madali silang ma-discourage. Madaling sumurrender. Sabi nga natin paulit-ulit dito sa ating channel, Life with Dan TM, ang buhay kasi po talagang punong-puno ng struggle. Importante, you overcome all the trials. At pag nadapa ka, bangon agad, walang masyadong drama. Yung pains, normal siya. Siyempre, pag tayo nabigo, pag tayo mga kababayan, hindi natin nakuha yung gusto natin, talagang masakit. Pero hindi dapat yung sakit. Nga po, may laging sinasabi yung mga matatanda, lilipas din anya yan. Itulog mo na yan. Ganon. Itulog mo. Bukas, magana yung pakiramdam mo. Huwag magwawala sa mga trials and struggles na kinakarap natin sa mga problema. Kalma lang. Dapat ganon. Ganon ang pinagdaanan ni Miss Nora Honor. Nagtagumpay si Miss Nora Honor kahit yung education niya, high school man lang yata. Tingnan natin dito. Regarding her education, Nora attended Mabini College for first grade in 1959 to 1960. She then transferred to Nicolas Air Base Elementary School for grades 2 and 3, 1960-1962. Then moved to Irigas Central Elementary School for grades 4 and 5. Palipat-lipat pala siya, 1964-1965. She returned to Mabini Memorial College for 6th grade, 1965-1966. For high school, she studied at Centro Escolar University in Parañaque during her second and third years and completed her fourth year between 1970 and 1971. So wala nang nabanggit afterwards, mga kababayan. That is the end of the story sa kanyang pag-aaral. Ibig sabihin, high school graduate itong si Miss Nora Honor. Kaya siguro may mga pagkakataon dahil hindi siya nakatapos, may mga
insecurity siya sa buhay. Yun nga sa isang interview, pag Inglesa na po ang nasa paligid niya, yung mga kasama niya, mga artista, ayun, tumatabi si Miss Nora Honor. That is normal sa sino man. Siyempre, alangan man assuming ka na makikipag talastasan ka dun sa mga sa mga magagaling sa English. Pero magaling mga kababayan sa English magkanta si Miss Nora Honor kasi naturuan ng diksyon. Tamang diksyon ng kanyang mamayin, yung auntie niya mga kababayan. So that's it. Hindi ko man sinabi mga kababayan na yung istorya kung bakit wala yung kanyang mga siblings, yun na talaga yung kwento. Kasi hindi nga po na-interview. Walang lumabas sa mga kwento. So I just assume yung mga possibilities na baka mayroon din na pumunta kaya lang nahiya. Hindi na nagpakilala sa mainstream media para makausap man lang at makapagkwento tungkol sa kabataan ni Miss Nora Honor. So that's it mga kababayan. Ngayon kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, Life with Dan TM, kung saan pwede din na kayo po na mag-contribute ng inyong mga kwento sa buhay para maging aral para sa ating mga kabataan, paano ninyo nasurpass, na-overcome yung mga problema sa kapatid, sa tatay, sa nanay, sa relasyon, sa jowa, anything about your success, paano ninyo inabot yung mga struggles ninyo sa buhay. Kahit hindi po kayo magpakilala, sabihin na lang ninyo, itago na lang ninyo ako sa pangalang ganito. Di ba? Ang importante naman dyan yung kwento. Kwento ng inyong buhay na pwede nating mapulutan ng aral. So mag-click subscribe po kayo dito sa ating bagong channel, Life with Dan TM. And pag-share na rin po ninyo sa inyong mga kakilala. Okay po? Bye-bye po. God bless.